Chato, tama po si Lilet. Hindi po taos ng laban. Hindi po wala ng pag-asa. Hindi ka bulag, anak. Nakita mo ang nangyari kanina. Kaya mas mabuti pang tanggapin ko lang yung talo ko. Huwag po kayong ganyan. Kilala ko po si Lilet. Nadapa man ngayon yun, babangon po ulit yun. Naniniwala akong tutuparin yung pangako niya sa inyo. Uwi ka na. Salamat. Silanggay. Nay, wala siyang ibang bukang bibig kundi kayo. Handa ho ba kayong biguin Silanggay? Ano sa tingin niyo kung malaman niya sumuko na kayo? Na sinukuan niyo po siya? Kailanman ay hindi ko sinukuan ng anak ko. Saro yung kaso ko. Nay, sorry pero... Tanggap ko na. Sa kabilang buhay na kami magkikita ng anak ko. Hindi ko naman maintindihan kung bakit nagpapauto ka sa Patrisyang yon. Alam mo naman, nahalang ang puso niya. Paglalaroan ka lang. Di ba nga, Lilet? Literal! Nang pinagtabuyan ka niya sa ospital na yon, tapos bumalik ka pa doon. Bakit? Kawawa naman si Bestie. May pa-awarding ceremony, oh. Deserve. Nay, Tapos ngayon, iiyak ka dyan, ha? tinang kayo po yung naiiyak eh. Hindi, ha? Lilit naman. Alam mo, sa tuwing nasasaktan ka, mas nasasaktan ako para sa'yo, anak. Alam mo ba, itong puso ko, parang minamartilyo, binobuldoser, dinadaganan ng mundo. Alam mo ba, lumusmus ka pa? Para kung tanga na kinakausap ko ang Diyos, na kung pwede sana, i-rewind na lang niya lahat ng pangyayari sa buhay mo. Kung pwede sana, ibahin niya ang takbo ng mundo. At sana, kung pwede, isa na lang ang magulang ng tao. At sana, Lilet, ako na lang yun. Ako na lang yung nanay mo, yung tatay mo, para hindi mo na nararamdaman yung sakit, yung kakulangan dyan sa puso mo. Tinupad naman po ng Diyos yung dasal niyo eh. Hindi nga lang sa buong mundo, pero at least sa mundo ko po. Kayo po yung naging tatay, nanay, at ninang ko. 3-in-1, parang kape po. Kape na nagtatanggal palagi ng kaba at mga takot ko. Dahil nga po sa inyo, feeling ko, 6-footer ako eh. At hindi ako pwedeng kayan-kayanan lang ng iba dahil lahat kaya ko. Pero kanina po, nabigo ko po si Nanay Chato eh. Nagkalat po ako dun sa hearing. Tapos nasaktan ko pa po si Bonnie kasi kung ano-ano yung mga paratang ko sa kanya. Nag-aalala na nga po sila sa akin ni Kurt eh. Akala ko po kasi talaga kaya ko. Anak, tulungan mo ako. Iabot mo sa akin yung ice water para maidala ko na sa ref. Lilet, hindi mo kailangang ilagay lahat dito sa palad mo. Nung nahihirapan ako, di ba? Nandyan ka. Binuksan mo ang palad mo para sa akin. At anak, kahit gaano kaliit
yung mga kamay mo, malaki ang naitulong yan sa akin. Alam mo, minsan, yung mga tao na laging tumutulong, nangangailangan din sila ng tulong ng iba. At hindi masama yun. Okay? Ito na lahat ng case files sa kaso ni Nanay Chato. Ako nang bahalang magpaliwanag kala si RD at kay Ka Lorena na kinuha kitang co-counsel. Sige. Tara na, hintay na tayo ni Nanay Chato. Ay, So, tama nga ako. Pahiram-hiram kunwari ng case files, pero panunulot ng boyfriend ng totoong agenda. Ira, tama ka na, please. I really wanted to personally give this to you. Ew! Bony naman! I didn't think you would actually go this low. Literally and figuratively. What an insult! Ipagpapalit mo talaga ako sa babaeng to? Sa babaeng ilalampaso ko sa susunod na hearing? Paano mo naman nalampasuhin si Let kung kasama niya na akong makakaharap mo? What do you mean? Attorney Bonifacio Linaw, Chato Mercado's new co-counsel. You're kidding, right? This can't be happening. Hindi tayo pwedeng maglaban sa korte. Oh, I can smell your fear and desperation, attorney. Ako, duwag? I'll see you in court. Hindi yan magugustuhan ni Nanay Chato. Hindi ninyo isasalang silang guys sa korte. Malaking tulong kung titisigo silang gay. Dahil bukod sa inyo ni Carding, silang pinakakam ng totoong nangyari. Eh bakit bang kulit ninyo? Ikulong niyo na lang ako. Poor guys! Sana talaga matapos na tong kalbaryo nila, no? Pero pakiramdam ko kasi meron pang detalyeng hindi lumalabas, eh. Sasambat, malalaman din natin yan. Nanay Chato, may hindi ka pa ba sinasabi sa akin? He really took the time to come here